buhay. Tanong yung katabi nyo, ikaw ba ay kontento na sa buhay? Usap na kayo mga ilang segundo lang. Pangalawa, para kanino ka ba bumabangon sa umaga? Hindi kayo nag-uusap. Usap po kayo. Ganito ba tayo? So sabi yung katabi mo, para kanino ka ba gumigising sa umaga? Kasi pag hindi kayo, magtatanong ako. Okay? Ano ang bagay na makakapagpasaya sa iyo? Ano sa tingin nyo? Anong bagay na makakapagpasaya sa iyo? Kayo lang nakakaalam yan, ha? Saan ba papunta ang buhay mo? Yan. Of course, ito, that our series, Kingdom Living, meron itong, may direction to. We're not just here to hear a good speakers, to encourage, pero meron siyang direction, okay? Tapos, anong klaseng puso meron ka? Okay, anong klaseng puso meron ka? Kasi dyan tayo mag-focus mamaya, ano? Kasi merong pusong mamon, merong pusong dalawang puso, no? Merong pusong matigas, okay? Tapos, maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Ako na yung sasalita. Maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Tapos, pangalawa, ang last, oras na para makinig. Okay? If you understand, and if you're interested sa mga nadidinig nyo sa gathering na ito, ipasa mo. Di ba? Pansin nyo? Ipasa mo. Okay. Pwede mong kunan yan, libre yan. Okay, so, ang topic natin is Kingdom Living, and we are talking about living above your circumstances. Kaya nga, eto, dadaanan muna natin lahat ng mga details o yung mga pinag-usapan natin yung mga nakaraang linggo. Sabi natin, according to the book of Matthew, chapter 5, Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of God, the kingdom of heaven. Naalala nyo, Pastor Bong taught us about how to admit our need. May mga needs tayo, no? And then, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Alam niyo yung title nun? Learn to turn your mourning into morning. Okay, then, blessed are the gentle, for they shall inherit earth. Yung word the gentle, pinalitan natin ng Nick, kaya sabi natin, conquer your emotion to get your promotion. Ganda lang, may rhyme, ha? Meek, yun yung meek. Then, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Anong topic natin? Strive for what is right, your heart will be satisfied. And last week, sabi natin, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Anong topic natin? Get your goal to the golden rule. Okay? So may papakita ko sa yung picture. Ito yung may kinalaman sa ating topic. Yung picture na yan ay illustration niya ng inosenteng bata. Kilala niyo kung sino artista yan? Hindi niyo kilala? Gwapo yan, gwapo. Yan yung bata pa ako. Nakita nyo talagang, alam nyo mga bata, pagdating sa pagka-inosente, talagang parang perfect sila, hindi sila, parang wala silang kamalay-malay. Pero hindi nyo napansin, habang tayo ay natututo, lalo tayo nagsisinungaling. Habang na-educate tayo, lalo tayong nagiging wise. Yung wise na, hindi katulad ng wise na katulad ni Solomon. Yung wise, nagiging wise tayo. Kaya pag malaki na tayo, sinungaling na tayo, kino-compare na natin sarili natin sa mga artista, okay? Diba? Ngayon, ano ba pinagkakaabalaan natin ngayon sa media? Di ba yung mga pangalan ng Korean? Ba pangalan ko sa Korean? Ano ka? Ang pogi. Yung parang, meron tayong gusto gawin sa buhay na gusto natin parang masarapan tayo. Pag, kunyari, kung compare niyo yung mukha niyo sa artista, pag pangit, di nyo sinishare. Pero pag maganda, share. Ako ba talaga ito? Diba? Gusto natin yung parang excite tayo, no? Pero hindi, meron tayong nakakalimutan sa buhay. Ito yung inaaral natin Kasi kala natin hindi ito importante. Tandaan nyo, may hindi importante talaga sa buhay at meron importante. Kailangan ito, pagtuunan natin ng pansin to, okay? So yung susunod na blessed, ito na. Blessed, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Blessed are the pure of heart, for they will see God. Kung titignan niyo yung word na pure, lahat tayo gusto natin purified water, di ba? Pure foods, di ba? Yung gusto natin malinis lahat, pure air. Yeah, ganyan ang gusto natin. Pero may nakalimutan tayo.
sa lahat ng pure na ating gusto, there is a purity that we overlook, the purity of our hearts. Alam nyo, if you will observe yung process, yung daloy ng ating series, mahihirapan tayong i-apply yung lahat na natutunan natin about Kingdom Living series kung hindi pure ang ating heart. That's impossible. Ang tanong, how can we have a pure heart? Is this possible? Alam niyo, hindi po natin vocabulary ang purity. Pag may selfish ambition ka, tatayo ang balahibo mo pag purity ang pinag-uusapan. What does it mean to be pure in heart? Alam niyo po ba that it means our motives are unmixed focus? Or pangit yung motibo natin pagka hindi pure ang heart natin. So a person who has clean heart is a person of integrity. Kaya ang Diyos, ang tinitignan ng Diyos, hindi yung good motives, hindi yung yung paggawa mo ng mabuti. Bakit mo ginawa yung bagay na yan? Okay? Yung motibo, ang tinitignan ng Diyos. Kaya tignan nyo, sabi ng Matthew 6:1, pag binaba nyo, no? Nasa Matthew 5 tayo. If you will go to Matthew 6, sabi nito, take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. So, tanong, is it possible to do good things with wrong motives? Alam niyo, most definitely. Kasi pwedeng pakitang tao, pwedeng, donate ka, lalagay yung pangalan mo, donated by. Laki. What's the purpose of that? Diba? Kung tutulong ka at ito'y binibigay mo sa Diyos, huwag ka na ilagay yung pangalan mo, tulong ka na lang. Kasi, at the end of our lives, minsan hindi ka napapansin kahit lagay mo ang pangalan mo eh. Mas maganda hindi ka napansin dito sa mundo para pagdating mo doon sa kung saan ka ba mapunta. Siyempre, ang gusto natin lahat mapunta sa magandang kalagayan. Tama po ba? Kung langit yun, well done my good and faithful servant. Doon ka i-reward, okay? So kaya nga, itong Matthew 5:8 na to about purity in heart, so that we will see God, pinamagatan ko itong focus to be victorious. Uy, parang malayo yata. Purity in heart, bakit focus to be victorious? Always remember, every day of our lives, battle yan. Diba? Yung isusuot mo na lang hindi sa lalaki ito, sa babae mo na. Yung isusuot mo lang na damit, doon ka nagtatagal. Ako meron akong kilala, friend na babae pag sinusundo ko, nung ako'y binata pa, inaabot akong 2 oras. Tagal maligo. Ano kaya ginagawa niya sa loob? No? Tapos, maglabas, magbibihis pa yan. Sabi ko, hindi ko, siguro magkaibang kultura ng babae at lalaki. Kami, kahit sa pagbili, no? Kami, pag nakita namin, okay na, di ba? Kaya mga babae, nakita niya, teka muna, baka may mas mura pa. Pagbalik niyo, wala na. Sayang, di ba? Sayang effort. Kaya ako, pagka yung misis ko, noong talagang para may pakita ko yung pagmamahal ko sa kanya, sinamaan ko siya na mag-shopping. Nakakapagod. Okay na. Hindi, meron pa. Pagod ako. Pero hindi ko pinapahalat ang pagod ako. Ganda yan, di ba? Tapos sabi ko, ako naman, favorite Lord, huwag yung piliin niya, mahal. Ikaw, nananalahan ka. Pero, of course, pag nasanay ka na, meron na kayong usapan. Kasi, dahil nagmamahal na kayo, meron na kayo, nagko-compromise. You need to meet in the middle. Mag-shopping ka, ng oras ka matatapos, di ba? Dito na ako sa coffee shop, di ba? So, shopping. Makikita nyo, iba-iba. Kaya ano ito battle ito So, we need to focus our mind kung ano talaga yung gusto mo maging direction ng buhay mo. Especially if you want to have a pure heart or pure in heart, magpo-focus ka sa magbibigay nito. Kasi, sa totoo lang, napaka-imposible nitong Matthew 5:8 nito. Walang makakagawa nito. We don't have any power to change ourselves. Kahit to change people, wala tayong kapangyarihan yan. Gagawin natin ito na talagang merong na intentional. Ipo-focus lang natin saan pa manggagaling ito at paano ko matututunan ito. Tayo kung ang edad nyo ay nasa siguro 40 pataas na, marami na tayo natutunan sa buhay, hindi ko alam kung natuto nga tayo.
May mga tao na, ang nakita niyo yung balita kagabi, ang tanda na, niloloko pa. Kawawa, di ba? Sa papunta yan, para siguro mga 60, 65 na yan eh. Parang kinopya niya yung kapatid ni Miriam Defensor. Lawyer daw siya. Pero ito'y pinatulan ng ibang mga empleyado sa DOJ. Isipin mo yun. Sabi ko, bakit ganito? Iba na talaga yung panahon ngayon. At saka tayo hindi na natin, parang yung values talaga mababa na. Alam niyo kung bakit? Sa atin, because nasa computer, era na tayo, nagke-create tayo ng sarili nating mundo. May sarili na natin, kahit na, ang dami na natin nadidinig, pag pupunta ka sa mga okasyon, makikita mo na konti na lang nag-uusap. Lahat nakatutok sa cellphone. Kaya, ang daming bubunuin ngayon, itong panahon natin. Ang dami ng kalaban ng Diyos. Kaya hindi natin maintindihan sa Lord. Kaya pag pinag-uusapan ng Diyos, ano yan? Di ba? Ano yan? Panatiko ka ba? Kaya hindi. Sa opisina, hindi pag-uusapan yung kailan ka mamamatay, anong klaseng kamatayan ang gusto mo, saan ka bang pupunta? Wala yan. At isang pinakamaganda, kaya tayo dumadalaw sa wake, hindi, secondary na lang ang makiramay. Alam niyo, the first reason why we are visiting yung wake is to remind us that someday tayo naman yung nakalagay dun sa kahon. Diba? Tayo, parang nire-remind tayo that life is short. So, kung mag-focus tayo sa focus. Okay? Focus. Yeah. Pagka talaga naka-focus ka, makikita mo na yung word na focus. Okay? F-O-C-U-S, focus, follow one course. Remember, we are studying the Matthew chapter 5 verse 8, yung God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. So why do we need to follow one direction to achieve purity in heart? Bakit natin kailangan yan? Alam niyo kasi tayo, nung naintindihan natin yung buhay, actually naalala ko yung, sino po nandito nung si Reverend Edmund Chan nag-speak? Mga taga-security yun, yung mga taga-security yun dito. Sabi niya, ang ganda nung sinabi niya eh. Sabi niya, the gospel did not give to us to make bad people good. It was given to us to make dead people live. You know, if we don't understand life, we don't understand that there is a creator, that there is God, we are all just existing in this world. Wala tayong buhay. Para tayo talagang tunay na zombie. Alam niyo ba yung zombie? Wala kang pakialam sa katabi mo, wala kang pakialam kung nakakasakit ka, kasi wala ka ng conviction. Wala. Kaya yan yung mga iniisip ng tao. Kasi lahat ng iniisip ng tao, pag may nag-present ng, kunyari, nakarinig sila ng Word of God, kulto ka agad ang iniisip. Di ba? Pagka nakarinig ng Bible verses, ibang religion. Kasi yun yung mindset natin. Yun yung mindset natin. But the most important in this world is to understand relationship, especially relationship vertically. Yung kaya, wasak ang sino dito yung hindi talaga nagbasa ng manual of life, tapos ayos ng buhay. Ituro nyo, lalapitan ko yan. At itatanong ko, paano mo nagawa yan? Diba? Kasi ang sa equation ng buhay, pag tinanggal mo ang creator ko, tapos ka. Yun ang pagkakaintindi ko kasi magpulubuhay ko ng araw eh. At dami ko kasama at kakilala na nung isinali lang nila ang Diyos sa kanilang buhay, na ayos. And there is a manual, a standard that we need to follow. Kapag hindi natin nasusunod yan, kahit anong pagsusumikap ang gawin nyo, walang pupuntahan yan. So saan tayo magpo-focus? Doon sa magbibigay ng direksyon ng buhay, ng purity ng heart. Kasi ang hirap eh. Hindi tayo pwede magsilbi sa mundo at magsilbi sa Diyos. Or mas pabor ka sa pera mo kaysa sa Diyos. Di ba? Kasi minsan tayo, ito ugali natin, hindi ko alam sa Pilipino lang to, sa Pilipinas lang to. Kaya tayo nagsisimba sa linggo para swerte tayo sa buong linggo. We are not going to church to honor the one who gave us life and the talents that we have. Kahit anong talino natin, pag tayo ay nasa sickbed na, maniwala kayo,
lahat ng kayamanan niyo ubos. At ang last option, ang Diyos. Kasi hindi na kaya ng kayamanan ninyo na kayo ay buhayin. Look at what happened to Elvis Presley. Sikat, guwapo, daming chika babes. Di ba? Ano kinamatay niya? Bago siya mamatay, he wants to pay $1 million kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. But, alam niyo, sa kanyang sistema ng katawan niya, nung siya ay autopsy, napakadaming gamot ang nakita sa kanya, antidepressant, yung talagang pampakalma. Ang dami kung aaralin niyo lang, napakadami, napakalungkot ang buhay niya. Minsan lang siya sumikat, pero mas maraming malungkot. Akala kasi natin, pag marami tayong pera, okay. Pero sa ibang topic yan, topic natin. Ito yung sinasabi ng Word of God, mismo. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Money is not, is good. Money is good. Especially kung hindi ang pera mo ang siyang magdadala sa'yo. Kailangan ikaw ang hari sa pera, tama? Walang problema sa pagiging mayaman, walang problema. Pero pag yan ang nagdala sa'yo sa buhay, at yan nagdidictate sa'yo, magkakaroon ka ng problema. Okay po? Alam niyo, the reason why God is not, doesn't want us to have millions or billions that you are praying, because you are not ready for that. Meron kayo biglang 300 million. Patay, tapos ka. Yung palagi namatay mo, ayaw bigay ng Diyos. Di ba? Even 10,000 pesos. Kung hindi ka ready dyan, hindi bibigay sa inyo yan. Naintindihan niyo po yung pinag-uusapan natin? So, paano tayo magkakaroon ng pure in heart if our heart is divided? We are not concentrated doon we are not focused doon sa nagbibigay ng purity sa ating buhay. It's all about who we want to please. That determines the true conditions of our hearts. Kaya nga sabi ni Paul, alam mo, ang dami kasing naiingit kay Paul, pero sinabi niya intention niya. Tingnan ang ganda. Sabi, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. Sabi niya, we are not trying to please people, but God will test our hearts. Pipili niya, dito sa mundo, mamimili lang kayo, either you will practice integrity or not. Meron niyang isang driver na ayaw na niya sa Christianity. Kasi na-stumble siya sa mga Christians eh. Na magbabayad siya, anong may sumakay na isang taong nagpo-profess na siya ay Christian, tinest niya. Sinobrahan niya yung sukli. Nagbayad, sinobrahan yung sukli, sumakay sa likod, tapos tumitingin sa rear mirror. Tapos nung pababa na, binalik yung sukli. 3 cents. Tapos bumaba. Sir. Sabi ko, bakit? I'm curious. Sabi na, gusto ko malaman siya, bakit binalik mo ba ito? 3 cents lang ito. Sabi niya, I will not sell my soul for only 3 cents. Kung million, pwede pa. Hindi. Ang sinasabi niya, hindi itong sisira sa buhay ko. 3 cents. Kaya nga yung sa atin, if we profess or confessing that we are Christians, titignan niya ng mga tao, nire-represent natin the entire Christianity in the whole world. Not only in the Philippines. Dito na nga lang, marami nang hindi nakikita. If this is the only Christian country in Far East Asia, wala tayo sa ibang bansa na maganda yung kanilang practices kesa sa Pilipinas. Dito magbatian lang para tayo. No, ako'y nasa Denmark, lasing yung binabati ako, lasing. Babatian ako, bidibdi. Tsaka punta kayo sa Switzerland, babatiin kayo lahat ng tao mo babati. Don't stop. Sabi sa Pilipinas, pag binati ka pa, parang nanakawang ka. Diba? Bati lang yun, ha? Okay. So, sabi, kaya nga, a double-minded mind is unstable in his ways. Kaya, kailangan focus lang tayo, isa lang yung isip natin. Saan mo ba gusto mapunta itong buhay na ito? What is the direction of my life? Ano ba magagawa ng purity in heart na yan? Kasi, alam niyo, ano yan eh? Hindi nga yan yung vocabulary natin, diba? Sinabi ko sa iyo, ano ba yan? Gusto niyo makita kung ano yung illustration ng unstable? Gusto niyo makita?
Sir, yung sounds, kasi maganda to pag may sounds eh. Pakita ko sa inyo. Alam ko, yung iba nakita nyo ito sa social media. Okay? Go. Yan. Nawala yung sounds. Yan. Tingnan nyo to ha. Nakainom niya. Isang sinelas lang ang kailangan niya kunin. Hirap na hirap. Tingnan nyo. Yan ang unstable. Isang sinelas lang, hindi pa kaya. Okay? Itigigil ko na kasi napakahabang. Siguro mapapanood ko mga kalahating oras, hindi niya talaga naisok. Okay, focus. Sa obey what is right. Ito, simpleng obey what is right, di ba? Naalala niyo si Michelle na sa ating sermon? Simpleng rules lang, di natin magawa, di ba? Bawal tumawid. Nakamamatay. Ang ganda na eh, no? Tapos, makikita, ito talaga, makikita kasi ako eh, no? Kaya kita ko to eh. Nakita ko to nung panahon pa ni Bayani. Bawal tumawid, may namatay na dito. Yung panahon ngayon, delikado ka. Huwag kang tatawid, papatayin kita. Delikado ka. Pero, we are talking about purity in heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang sabi dito, keep your eyes focused on what is right. Ano ba yung tama? And look straight ahead to what is good. This is what we need to focus. Doing what is right. Alam naman natin kung ano yung tama at saka mali, di ba? Pero, bakit mas gusto pa natin gumawa ng mali, di ba? Napansin nyo? At parang nakaka-challenge yung mali. Di ba? Tama? O mali? Tama. Nakaka-challenge yung mali. Alam nyo, hindi nyo namamalaya.